ating mga ka-team Unbearable dito sa YouTube, Unbearable Channel. Ako po yung lingkod, Papa Unbearable Ambet Nabus. Nako, grabe talaga. Pabungad na episode pa lang natin, controversial na agad. Kasi nga po, nagpapasalamat kami sa mga fans ni Kaylin Alcantara na talaga namang masusi daw talaga, masigasig sa pagbibigay ng kanilang mga saloobin, ng kanilang mga opinion, komento. Kaya naman talagang ang dami namin mga issue tatalakayin kaugnay ng napaka-controversial na young actress na ito na talaga namang pinag-uusapan sa industriya na syempre kakaiba yung kanyang mga kumpara sa mga kaidaran niya. Talaga namang umaangat itong si Kaylin at lalo pat ang mga mga kinasasangkutan niyang kontrobersiya or issue ay yung talagang may mga kinalaman sa love life at saka sa malalaking pangalan ng artista. So Kaylin fans at sa mga nag-aabang sa kanilang love affair daw talaga ng anak-anakan namin si Kobe Paras, makinig kayong lahat. Okay, eto na nga, ang bungad na issue number 1. Nagkabati na nga po si Kaylin Alcantara at saka si Sara Labati na inunfollow ni Sara itong si Kaylin after nung mga naganap na mga New York Fashion Week at kung anik-anik pa, etc. May mga issue ganyan na sinundan pa nga na pati si Bea Alonzo na kaibigan ni Sara Labati ay nag-unfollow na rin kay Kaylin. Pero ito na nga, nung nakaraang birthday mismo ni Sara, dumalo itong si Kaylin sa piging ng kanyang ate Sara at doon nga silang kabatan. Naging magandang balita sa mga tagahanga at saka sa mga sumusubaybay. Nakakatuwa nga yung naglabasang video na kumakanta sila, nagja-jam sila nung kinakantay nila yung Buwan, yung kanta ni JK Labao na Buwan. And ayun na, parang feeling natin na nagkatampuhan lang sila. Inamin naman ng mga panig pa, lalo na ni Sara, syempre bilang siya yung mas nakakatanda dito kay Kaylin, sinabi niyang tampong ate lang daw yon, etc. etc. Ang ganda na naging ending kasi ganoon naman lang talaga sa showbiz. Kaya lang, syempre, nagiging invested yung karamihan sa atin kasi nga, tinitingnan natin ito bilang, alam mo yon, intriga, iskandalo, mas nauhok tayo, mas gusto nating mapakinggan yung mga nag-aaway-away. But syempre ito, malaking welcome, kumbaga, dahil iniisip natin na hindi naman talaga seryoso yung pag-unfollowan na yan kasi yun na nga, mas malalim naman siguro yung pinagsamahan nila. At itong nakakabatang si Kaylin na nga ang nagpakumbaba na umattend siya dun sa party ni Sara, na welcome naman siya. At nagsimula na uli yung pagiging good friends at mag-ate nila. O, di ba ang saya lang? Yes! Ang pangalawang item pa rin dyan, yung pinag-uusapang pambubuking ni Lolit Solis sa relasyon sa totoong relasyon di umano ng dalawa kasi nga 'di ba a few weeks ago nakita natin nag-viral yung mga video ni Kaylin at saka ni Kobe Paras, pumunta na imbita yata sila sa isang lugar sa Quezon na sa imbitasyon ng isang, hindi ko alam kung mayor ba o vice mayor or what, may event. Tapos sama-sama sila doon, tapos nakikita mo very sweet yung dalawa. Tapos sa panulat ni Lolit, sinabi niya na hangang-hanga siya dito kay Kaylin kasi nga sa dami ng mga pinagdadaan ng mga intrigue, iskandalo, lalo na pagdating sa love life, talaga namang kakaiba ang mga arangkada, kumbaga. Tapos sinabi na nga niya doon na parang pa-confirm na siya na mismo ang nag-booking na magjowa na itong dalawa, na sinagot nga ito ni Kobe Paras na parang ano ba yung sinabi niya exactly, na parang do not mess with my girlfriend or something. Parang kinukumpirma ni Kobe na magjowa na sila ngayong dalawa. Ang saya-saya uli kasi nga 'di ba? Ano ba to si Kuya habang nagba-vlog ako, Kuya? Yes, nagba-vlog ako na Niyong, ano ba 'yon? Bilisan mo na. Anong magpa-for hindi? Papasundo, may lakad ako Niyong, umuwi ka na. Hindi pwede. Nakakaloka yung anak ko, humihirit sa gitna ng lahat pinasundo ko kanina. 3:15 yung labasan, sabi pwede daw siyang magpa-4. Ay, hindi pwede. But anyway, continue. Pasensya na po kayo mga ka-Team Unbearable. Talagang ganito po ako pag nagba-vlog, anything goes. So,
yun na nga, kung kumpirmasyon man yun, kay mismong Kobe na nanggaling, ay di be it, ang saya-saya, di ba? Palakpakan natin yun, di ba? Although si Kailin, hindi pa siya nagsasalita kasi siguro nga, napaso na siya sa napakaraming mga, alam mo yon, mga naganap sa kanya, mga usapin na para bang yun na lang lagi ang tinitingnan sa kanya ng mga tao, yung kung paano siya nakikipag-away, gerera, yung sinasabi natin makabagong babae sa kabataang babae ngayon na hindi nagsiset ng magandang example. At least siguro sa pananahimik, pinababayaan na lang niya na yung actions speak for, you know, itself, kung ano man yung katotoong relasyon nila. Kasi at least ang galing na kay Kobe na sa pagsagot niya dun sa parang pangangantsaw ni Lay Lolit dun sa kanyang sinulat, sinabi niyang wag mong babastusin, exactly, ginamit yung salitang wag mong babastusin yung girlfriend ko, something to that effect. Ang salita lang, diba? So ang next item din natin, kaugnay pa rin itong kay Kailin, yun nga, recently din, kasi di ba for the longest time, talaga namang si Kailin ay naikabit natin or nakilala talaga siya ng marami bukod sa kanyang talino sa pagganap, yung naging relasyon niya kay Mavi Legaspi, yung kambal, isa sa mga kambal, babae at lalaki naman yun, yung kakambal ni Cassie na anak nga ni Zoren at saka ni Carmina. Of late kasi, di ba, parang nung magsimulang magsalita itong sa Carmina, ang daming nagsasabi na maraming nagpapalagay na si Kailin yung pinatatamaan niya kasi nga syempre poprotektahan niya yung imahe ng kanyang anak dahil nang hindi maganda yung naging hiwalayan yata ni Mavi at saka ni Kailin, na to the point na laging nalalagay sa nega itong si Kailin. But this time si Carmina, sinabi naman niya na may nagtanong kasi kay Mina kung in the future ba willing ka pang makatrabaho itong si Kailin, kung sakasakali may bigyan kayo ng magandang proyekto. Si Carmina naman, sinabi na niya, nagpaunang salita na siya na ayan na naman, baka kung ano na naman ang masabi, baka may masagot na naman siya na iti-take ng iba na negatively or babaguhin yung kanyang statement. Mas mabuti na lang daw manahimik siya. Pero sabi niya, kung trabaho naman ang pinag-uusapan at kung sakasakaling maganda nga ang proyekto para sa kanila ni Kailin, bakit ang hindi naman daw niya tanggapin or makatrabaho isang Kailin Alcantara na napakaganda. So ang positibo itong mga nangyayari na unti-unti nakikilala ng madla at ng sambayanan si Kailin Alcantara na alam mo yun, siguro lang talaga siya yung tipo ng young star ngayon na very, very vocal sa kanyang masaluubin at saka palaban. Actually, 3 beses ko nang nakakausap itong si Kailin madalas nga yung kasama niya si Mavi Legaspi that time pag may mga premiere and sa mga ilang press con na talagang, alam mo yon, alam ko bilang kapwa Bicolano, alam mo yung ugali ng Bicolano na nagtitimpi ka, nakangiti ka, hindi ng pagiging plastiko nakangiti ka, pero at the back of your mind, iniisip mo, ano naman kayang intriga ang gusto mga palutangin nito, mga nag-i-interview at nagtatanong sa akin. Kaya, might as well siguro, ang ganda ngayon ng pagkakapakete sa kanya, sa mga ganitong pagharap ng issue, especially yung issue na talagang may kinalaman lagi sa pagiging nega, palaaway, etc. Na ngayon ay unti-unting nakikita yung kabuuan ng pagkatao ng isang Kailin Alcantara na tinitingnan na isang magaling na aktres, batang aktres, isang very talented din, at saka talagang alam mo yung gusto magkaroon ng lugar dito sa show business. And on that note, gusto namin kayong pasalamatan dahil mga Kailin Alcantara fans, maraming salamat sa inyong lahat. And asahan po ninyo, pagbalansin naman tayo dito sa Unbettable Channel, pag may mga ganyang chika, isa po yan sa mga pagtutuunan natin ng pansin. Ako ang inyong lingkod, Papa Unbearable Ambet Nabus, nagpapasalamat!